Kabobohan ni Amy Marcos, muli na naman niyang ibinandera, muli na naman niyang pinatunayan na siya ay taksil hindi lamang sa kanyang kapatid na si Pangulong BBM, kundi sa kanyang bayang Sinilangan. Napakasakit makita sa isang katulad niya na nagsasabing mahal niya ang kanyang bayan pero kapakanan pa rin ng ibang bansa, partikular na ang China ang kanyang pinapanigan. Hindi pa ba sapat ang mga actual na video na ipinakita ng AFP para maniwala ka na ang inagrabyado ay ang ating kasundaluhan? Hindi pa ba sapat yung sundalo nating nasugatan para sa pagtatanggol ng ating teritoryo? Para sa kaalaman po ninyo, naroon ang ating mga sundalo para bantayan ang ating pag-aari na pilit inaagaw ng kakampi ninyong China. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na sana ay huwag kayong iboto sa darating na eleksyon dahil ang katulad ninyong tao ang magpapahamak sa ating bayan, kasama ng inyo pong mga kapanalig na makapili tulad ng mga Duterte na pinahamak na ang sariling bansang Pilipinas. Wakasan na ang pamumuno ng mga kagaya ninyong mga anay ng lipunan. Panoorin po natin ang video. Salamat po. Inahayag naman ni Senator Javier Ejercito na ang mga insidenteng tulad nito ay nagpapatunay lamang na kailangang pabilisin ang pagpapalakas ng defense posture ng bansa. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na paglusob at pagsalakay ng China sa karagatan ng bansa, sinabi ni Ejercito na hindi matatakot ang Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senadora Grace Poe na ang pag-angkin ng China sa mga karagatan ng Pilipinas ay umabot na sa puntong nakapipinsala na sila ng barko at nakakapanakit ng mga Pilipino. Nanawagan si Poe sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na manganap ng suporta sa mga kaalyadong bansa upang matulungan tayo sa mga ganitong pag-uugali ng China na humahadlang sa pagkamit ng soberanya ng Pilipinas. Samantala, para naman kay Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos, hindi dapat makisali ang mga Pilipino sa gulo sa pagitan ng Amerika at China. Ang pahayag ni Marcos ay matapos ibunyag ng US ng paghila at pagrampa ng China sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Hunyo 17 ay nagdulot ng injury sa isang tropang Pilipino. Sa ngayon anya ay dapat makapanayam ang mga sangkot na Pilipino sa tunay na nangyari. Well, ang kinakailangan unang-una, alamin muna yung detalye. Kasi doon naman sa pangkat ng mga Chino, ang sabi naman nila, tayo naman daw yung in violation. Tignan natin at imbestigahan, alamin natin lahat ng video. In the meantime, interviewin natin ang mga Pilipino. Huwag kayong makikisangkot, huwag kayong masyadong naniniwala sa magkabilang panig. Alam naman natin, magkaaway ang Amerikano at ang mga Inchik, ang mga Chino. Kaya ang atin, gumawa tayo ng sariling investigasyon, kausapin natin mga Pilipino na kasakay sa mga barko, tignan natin ang mga video at iba pang katibayan para malaman kung ano talaga ang nangyari. Kasi iba-ibang versyon ang binibigay sa atin.